Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1601 hanggang Kabanata 1610. Kabanata 1601. Ang hayop na si Yehan, naglakas loob na sumalakay sa tirahan ng sekta ng Espada at sirain ang teleportation formation ng sekta ng Espada, ngunit ikaw, na sumugod sa bitag, ay dumating ngayon sa tamang oras, at ang lugar na ito ang iyong libingan. Gusto kong mamatay ka. Lumabas si Leng Fan sa kawalan, at sa magkabilang gilid niya, sinundan ng 6 na mga binata, bawat isa sa kanila ay nasa kalagayan ng konsentrasyon, at bilang mga nangungunang henyo ng sekta ng Espada, sila ay mas nakakatakot kaysa sa mga ordinaryong henyo. Kapatid na Ye, ang 7 taong ito ang mga direktang disipulo ng sekta ng Espada tulad ni Li Hanshan. Sabi ni Hilayan Liuyen na may mga mata na puno ng konsentrasyon, na nahaharap sa napakaraming mga binata ng sekta ng Espada, ang pagsasabing hindi sila natatakot ay isang kasinungalingan. Nang marinig ito, si Yehan ay tumingin ng malamig at nagsabi, kung gusto ng langit na sirain ako, sisirain ko ang langit. Ngayon ay narito ako, kayong Jansong, manginig. Bastos na hayop, kahit na wala sa 3 matatanda ang makapatay sa iyo, tiyak na mamamatay ka ngayon. Ang mga disipulo ng sekta ng Espada ay sumusunod sa aking mga utos at patayin ninyo siya kasama ko. Sa isang iglap kasunod ng utos ni Leng Fan, sa nakapalibot na mundo, ang hindi mabilang na mga pag-atake ay bumagsak kay Yehan at sa 3 tulad ng ulan. Libo-libong mga disipulo ng sekta ng Espada ang sabay-sabay na umatake. Nakakapangilabot. Patayin. Sumigaw ng malakas si Yehan, ang tunog ay umalog sa langit, ang kanyang mukha ay mabangis, ang eksena sa Jansong at ang mga kamakailang sama ng loob ay nagparamdam sa galit sa kanyang puso na parang isang nakakatakot na pagbaha, at ang banal na apoy ng Suzaku na nakasentro kay Yehan sa langit ay kumalat na parang baliw, at ang mga disipulo ng Jansong na hindi makaiwas ay agad na napawi, hindi man lang naiwan ang kanilang mga buto. Tawa. Pagkatapos, ang nakakatakot na mga sinag ng Espada ay nagtagpo sa kawalan, at si Yehan ay nakasuot ng baluti ng Tianlong. Ang mga sinag ng Espada ay parang paghihiwa ng gulay at nagpatayan ng walang haba sa karamihan ng mga disipulo ng Jansong. Ang lahat ng mga disipulo ng Jansong sa paligid ni Yehan ay nahuli sa kamatayan, ang kanilang mga pag-atake ay hindi man lang makalapit sa katawan ni Yehan, at maging ang paminsan-minsang mga pag-atake na tumama sa katawan ni Yehan ay naharang ng baluti ng Tianlong. Sa magkabilang gilid ni Yehan, sina Helian Liuyon at Ren Zhongshan ay tumutulong kay Yehan na labanan ang nakakatakot na mga pag-atake mula sa buong mundo. Gamit ang lakas ng dalawa, hindi sila kasing tapang ni Yehan. Ang magagawa nila ay ang pagsisikap na tulungan si Yehan na labanan ang mga pag-atake ng mga disipulo ng sekta ng Espada, upang si Yehan ay makapag-focus lamang sa pagpatay sa mga disipulo ng sekta ng Espada. Siyempre, kahit na nasa tabi ni Yehan sila, ang presyon kina Helian Liuyon at Ren Zhongshan ay napakalaki, at ang sunod-sunod na mga pag-atake ay nagpaputi sa kanilang mga mukha. Taitiis. Ang nakakatakot na dagat ng mga apoy ay kumalat sa kawalan, at ang mga sinag ng Espada na parang kamatayan ay lumilipad din sa nakapalibot na kawalan. Sa loob lamang ng kalahating minuto, daan-daang mga disipulo ng sekta ng Espada ang namatay sa mga kamay ni Yehan. Si Leng Fan, ang mga direktang disipulo ng sekta ng Espada, ay natakot. Hindi na kailangan ng mga sundalo sa ilalim ng katanyagan, at ang takot ni Yehan ay nagparamdam sa mga disipulo ng sekta ng Espada ng takot sa kalaban. Ang walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban ay nagparamdam sa kalaban na parang Diyos ng digmaan, ang mga Diyos ay hamarang at pumapatay ng mga Diyos, at ang mga Buddha ay hamarang at pumapatay ng mga Buddha. Mula sa kawalan sa malayo, nakita nila na sa itaas ng tirahan ng Jansong, ang mga disipulo ng Jansong ay lubos na pinalibutan si Yehan at ang 3. Sa pag-atake ng mga disipulo ng sekta ng Espada, si Yehan ay lubos na parang isang dyablo.
Ang kapangyarihan ng ginto, ang kapangyarihan ng mahika, at ang banal na apoy ng Suzaku ay inilabas ng ligaw, pinapatay ang lahat ng direksyon, at ang mga bangkay ng mga disipulo ng sekta ng espada ay nahulog sa kawalan, na nagdulot sa mundo sa paligid. Ang mga disipulo ng sekta ng espada ay hindi makalapit kay Yehan, at ang walang kapantay na lakas ng pakikipaglaban ay nagparamdam sa mga disipulo ng sekta ng espada na akala nila ay mapapatay nila si Yehan na magkaroon pa ng ideya na tumakas. Hayop na hayop. Bigla, si Yehan ay napalilibutan ng langit at lupa, at sina Leng Fan at iba pang 7 personal na disipulo ay bumaba patungo kay Yehan mula sa lahat ng direksyon. Nahaharap sa kanilang pag-atake, sina Hel Ianwaki at Ren Zhongshan ay hindi sila mapigilan. Disipulo ng Jansong, lagi ninyong tatandaan ang araw na ito. Ang ekspresyon ni Yehan ay malamig, ang kanyang mga mata na parang demonyo ay dumaan kina Leng Fan at sa iba pang 7 direktang disipulo, ang kanyang malamig na tinig ay tila nag-iiwan ng marka sa kanilang mga puso. Pag-swipe, pag-swipe, pag-swipe. Sa langit at lupa, ang mga sinag ng espada ay sumayaw, ang espada ni Yehan, na parang may mga mata, ay pumatay sa lahat ng direksyon, maliban kay Leng Fan na mabilis na umatras, ang iba pang 6 na direktang disipulo ay agad na napatay. Pagkatapos, ang espada ni Yehan, na parang sandata ng kamatayan, ay muling itinutok sa mga disipulo ng sekta ng espada na mukhang natatakot sa lahat ng direksyon. Ang nakakatakot na mga apoy at sinag ng espada ay mabilis na nagwawalis sa mundo, malamig na mga kamay. Ngayon, kung gusto ni Yehan na patayin siya, gagawa siya ng isang malaki at mabangis na pangalan, na nakakagulat sa mga nakababatang henerasyon, at nagpapasindak sa mga disipulo ng sekta ng espada. Tapos na. Ang puso ni Leng Fan ay natakot, at dali-dali niyang inabisuhan ang 3 kataas-taasang makapangyarihang tao ng Jansong na malayo sa madilim na lungsod. Nahaharap sa walang kapantay na Yehan, ang mga disipulo ng Jansong ay hindi siya mapigilan, at ang kalaban ay handa na. Ang nakakatawa ay ang mga miyembro ng sekta ng espada ay naisip na si Yehan ay sumugod sa isang bitag, at naghihintay silang lahat na patayin siya. Gayunpaman, ang pagpatay na ito ay naisadula, at ang kalaban ay nagsasagawa ng isang paghihiganti sa pamamagitan ng pagpatay sa sarili. Sa loob lamang ng 1 minuto, hindi bababa sa 300 mga disipulo ng sekta ng espada ang namatay sa mga kamay ni Yehan, at ang bilang ay tumataas pa rin. Lungsod ng Kadiliman, Yanwang Mansion. Ang 3 kataas-taasang master ng Jansong ay nanguna sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion at narito pa rin. Para kay Yehan, hindi nila madaling susuko. Yan yung tiyan, nakakita ka na ba ng pagkakataon na patayin siya? Maghihintay ba tayo rito magpakailanman? Ang 3 matatanda ng Jansong ay tumingin kay Yan yung tiyan na may hindi pagkagusto, at iniwan ni Yan yung tiyan ang 3. Susunod, tinalakay nila ang pagbuo ng isang alyansa upang sama-samang harapin ang panig ni Yehan, ngunit wala pa rin silang naisip na partikular na solusyon. Hehe, huwag kayong mag-alala, 3 matatanda. Hanggat lumitaw ang batang iyon, tiyak na mapapatay ko siya. Bago iyon, kailangan nating maghintay ng pagkakataon. Tumingin si Yanwang sa 3 kataas-taasang matatanda at ngumiti ng bahagya, ngunit nalulumbay pa rin siya sa kanyang puso. Sa ilalim ng imbestigasyon ng Yan Wangfo, si Yehan ay hindi kailanman lumitaw, na nagparamdam din kay Yan Wangfo na hindi kailanman makakahanap ng pagkakataon na patayin si Yehan. Yan yung tiyan? Bilang isa sa 3 city master ng madilim na lungsod, hindi mo man lang mahanap ang isang tao dito. Isang kataas-taasang matanda ng Jansong ang umismid. Kabanata 1602. Nang marinig ito, kahit na hindi masaya si Haring Yan sa kanyang puso, mayroon pa rin siyang isang buong ngiti sa kanyang mukha, at sinabi, huwag kayong mag-alala, 3 matatanda, ang batang iyon ay palaging lilito, hanggat siya ay lalabas ng mag-isa, gamit ang ating kataas-taasang lakas, hanggat ang kaguluhan ay hindi masyadong malakas, at posible na patayin siya. Gayunpaman, pagkatapos lamang mahulog ang mga salita ni Haring Yan, isang kataas-taasang matanda ng Jansong ang sumimangot, at isang piraso ng Soul Jade Sleep ang lumitaw sa kanyang kamay sa isang iglap. Ang intensyon na pumatay ay inilabas mula sa kanyang katawan. Damn it! Yan yung tiyan? Ikaw na basura? Ang batang iyon na si Yehan ay wala sa madilim na lungsod, lumitaw na siya sa sinaunang mga guho, at pinapatay ang aking mga disipulo ng sekta ng espada, bumalik ka agad. Nang marinig ito, ang mga mukha ng 2 iba pang kataas-taasang matatanda ng Jansong ay nagbago, at ang 3 sa kanila ay nawala sa Yanwang Mansion sa isang iglap, na nangunguna sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na umalis sa kawalan na parang bagyo. Sa Yanwang Mansion, ang mukha ni Yan yung tiyan ay nagyelo.
Si Yehan ay lumitaw sa sinaunang mga guho. Paano ito nangyari? Ang tatlong matandang ito ay umalis na. Sa sandaling ito, sina Haring Helian at Haring Wuseng ay nanunood sa tatlong kataas-taasang matatanda ng Jansong na nangunguna sa mga disipulo ng Sword Soul Pavilion na umalis sa madilim na lungsod. Pagkatapos, si Haring Helian ay agad na nagpadala ng liham kay Helian Waki. Sana ay maayos ang tatlong batang iyon. Sa oras na ito, sa sinaunang mga guho, ang ibang mga puwersa ng sekta ay nalaman din ang nangyari sa Jansong. Tatlong tao ang naglakas loob na pumasok sa sekta ng espada. Maaari kayang nagmamadali si Yehan. Gulat na sabi ni Elder Qingshan ng sekta ng espada. Itinuon ni Ye Wushuang ang kanyang mga mata at sinabi, ang balitang dumating, sa katunayan, ay pinag-isang labanan ni Yehan ang libu-libong mga disipulo ng sekta ng espada, at ang sekta ng espada ay nagdusa ng malaking pagkalugi, hindi bababa sa 4 hanggang 500 katao ang namatay sa labanan. Ang lakas ng lalaking ito ay napakakatakot. Nang marinig ito, ang gulat na mukha ni Elder Qingshan ay biglang sumabog sa pagtawa. Ha, anong Yehan, maayos ang kanyang pagpatay, Wushuang, sumama ka sa akin sa Jansong, gusto ko talagang makita ang tatlong matatandang iyon gamit ang aking sariling mga mata. Gaano kaganda ang mukha ng kapwa. Kasabay nito, ang mga puwersa tulad ng Shuangkong Mountain, Heavenly King's Mansion, Divine Eagle Fort, October Tower, Ice Palace at iba pang mga puwersa ay nakatanggap ng balita na ang isang malaking pangyayari ay nangyari sa tirahan ng Jansong, na halos nagpaalarma sa mga puwersang ito. Sa tirahan ng Jansong, ang pagpatay ay nagpapatuloy pa rin. Ang mga disipulo ng Jansong ay nawalan na ng mahigit 500 katao sa ilalim ng mabangis na pagpatay ni Yehan, at ang buong tirahan ng Jansong ay natatakpan ng dugo. Ang mga disipulo ng Jansong ay lubos na nawalan ng ideya na patayin si Yehan. Ngayon, hindi sila ang papatay kay Yehan, ngunit kung paano mabuhay mula sa mga kamay ni Yehan. Sa sandaling ito, si Helian Waki ay nakatanggap na ng balita mula kay Helian Liuyon na ang tatlong kataas-taasang eksperto ng sekta ng espada ay nasa daan na pabalik sa sinaunang mga guho. Kapatid na Ye, ang mga malalakas na tao ng sekta ng espada ay umalis na sa madilim na lungsod. Gamit ang bilis ng tatlong malalakas na lalaking iyon, malamang na babalik sila rito sa loob ng kalahating oras. Dapat na tayong umalis. Ang tinig ni Helian Waki ay nagbalikwa sa tenga ni Yehan. Narinig niya ito, kahit na si Yehan ay maayos sa ilalim ng pagpatay na ito, ang dalawa sa kanila ay nasugatan. Nang marinig ito, ang nakakatakot na mga mata ni Yehan ay sumabog sa intensyon na pumatay, una na kayong umalis. Matapos magsalita, ang figure ni Yehan ay biglang naging pilak na linya na nagtatawid sa kalangitan. Habang pinapatay niya ang karamihan, mas marami at mas maraming mga disipulo ng sekta ng espada ang namatay sa ilalim ng kanyang espada. Gamit ang bilis ni Yehan, wala sa mga disipulo ng sekta ng espada ang makakapigil sa kanya, kaya maaari lamang nilang pasibong tiisin ang kanyang pagpatay, at ang bilang ng mga pagkamatay ay tumaas ng mas nakakatakot. Ngunit sina Helian Waki at Ren Zhongshan ay umalis na sa oras na ito, at ang mga disipulo ng sekta ng espada ay natakot na sa mga paraan ng pagpatay ni Yehan, kaya hindi nila kailangan ang kanilang tulong, at si Yehan ay maaari pa ring gumala-gala sa paligid na napapalibutan ng mga disipulo ng sekta ng espada. Hindi matatalo. Boom boom boom. Ang nakakatakot na tunog ng labanan ay nagbalikwa sa buong mundo. Sa ilalim ng huling mabangis na pagpatay ni Yehan, hindi bababa sa 700 mga disipulo ng sekta ng espada ang napatay. Sa kalangitan sa itaas ng tirahan ng sekta ng espada, ang mga disipulo ng sekta ng espada ay natakot hanggang sa mamatay. Mabilis na tumatakas sa kawalan, marahil sa oras na ito, hindi na nila muling sasabihin ang salitang patayin si Yehan, dahil iniwan ni Yehan ang isang bangungot sa kanilang mga puso dito ngayon. Sa itaas ng kawalan, tiningnan ni Yehan ang mga disipulong Jansong na tumatakbo sa paligid. Ang intensyon na pumatay sa kanyang mga mata ay hindi pa rin nawawala, ngunit hanggang ngayon, si Yehan ay walang magawa kundi umalis. Nahaharap sa mga disipulo ng Jansong, maaari itong maging parang paghihiwa ng gulay, ngunit sa sandaling bumalik ang mga malalakas na tao ng sekta ng espada, ito ang katapusan ni Yehan. Ang tirahan ng Jansong ay nasa kaguluhan, duguan, at ang makapal na madugong aura ay nakabalot na sa kawalan. Sa sandaling ito, pagtingin mula sa kalangitan, makikita ng isa na saan man sa mga bahay at sa lupa, ang mga duguan na bangkay ay makikita saan man, at sa itaas ng kalangitan, may mga disipulo ng sekta ng espada na mabilis na tumatakas. At si Yehan ay umalis na rito. Sa oras na ito, ang mga malalakas na tao mula sa iba't ibang mga sekta ay dumating isa-isa.
Pagtingin sa digmaan kung saan ang mga bangkay ay nasa buong tirahan ng Jansong, ang mga malalakas na tao mula sa mga pangunahing sekta ay lahat ay huminga ng hangin. Nakakita ng isang buhay na tao, ang buhay na tao ay tumakas, at ang patay na tao ay natural na nanatili roon, na mukhang nakakagulat. Anong walang puso na bata, ang tatlo sa kanila ay pumili ng libu-libong mga disipulo ng sekta ng espada, at ang dugo ay umaagos na parang ilog. Sinasabing ang kanyang kaharian ay nasa Netherworld realm pa rin. Sa mundong ito, may mga halimaw na may ganoong nakakatakot na lakas ng pakikipaglaban. Ang puso ng malakas na tao ay palihim na nanginginig. Ang labanan ni Yehan ay nagparamdam sa kanila, ang mga kataas-taasang malalakas na tao ng mas matandang henerasyon, na manhid. Hindi inaasahan, huli na ako ng isang hakbang, at hindi ko ito nakita gamit ang aking sariling mga mata. Isang pagsisisi ang sumulyap sa magagandang mata ni Yan Yulan. Si Yehan, na isang masasamang henyo na sikat din sa Yao Guangyo, ay walang alinlangang nakakuha ng kanyang atensyon. Isang lalaking marunong lang gumamit ng karahasan ay isang mabangis na baliw. Sa tabi ni Yan Yulan, nakatayo ang isang maliit na babae na may dalang 2 metrong mahabang kutsilyo. Kinuskos niya ang kanyang maliit na ilong at may paghamak na sinabi. Nang marinig ito, palihim na umiling si Yan Yulan, ang iba ay marahas, bakit hindi ikaw na babae? Sa tabi ng mga malalakas na tao ng iba't ibang mga sekta, sinusundan nila ang mga mahuhusay na disipulo ng iba't ibang mga sekta, tulad ni Nie Wushuang ng sekta ng espada, Ling Chanhei ng Hanging Mountain, Exichong ng Heavenly King's Mansion, Yuan Feng ng Xiniangbao, Yeo ng October Tower at iba pa. Kabanata 1603. Tiningnan nila ang digmaan kung saan ang mga bangkay ay nasa buong tirahan ng Jansong, at ang bawat isa ay may iba't ibang mga iniisip sa kanilang mga puso. Tulad ni Yuan Feng ng Eagle Fort, ang lakas ni Yehan ay masasabing nagparamdam sa pakikipaglaban at pagpatay sa kanyang puso na mas nakakatakot pa. Natalo siya ni Yehan, kaya kailangan niyang bumalik at bawiin ito. Napakabilis mo, gusto kong makilala ang lalaking ito. Kumislap ang mga mata ni Seo. Ang teleportation array ng Jansong ay nawasak din. Ang Yehan na ito ay hindi dapat maliitin. Sa pagkakataong ito, ang Jansong ay lubos na nasaktan, isang bagay. Sa sandaling ito, nahabol na ni Yehan sina Helian Waki at Ren Zhongshan, at ang tatlo ay mabilis na umalis sa sinaunang mga guho ng magkasama. Ang tatlong kataas-taasang matatanda ng sekta ng espada ay bumalik, at sa sandaling mapansin nila ang mga ito, kailangan nilang magbayad ng presyo. Kalahating oras ang lumipas, ang tatlong kataas-taasang matatanda ng sekta ng espada ay nakarating na sa sinaunang mga guho ng sekta ng espada, at ang mga disipulo ng Sword Soul Pavilion ay nagmamadali pa rin papunta rito. Tiningnan nila ang duguan na digmaan, at sa isang iglap, sa mga mata ng tatlo sa kanila, isang pulang kulay ang kumalat, at ang nakapalibot na mundo sa loob ng 10,000 metro ay nabalot na ng kanilang nakakatakot na aura ng pagpatay. Batang hayop, isang araw, hihingi ng dugo sa iyo ang aking sekta ng espada. Ang mga nakakatakot na tinig ay kumalat sa pagitan ng langit at lupa, at ang mga galit na sigaw ng tatlong kataas-taasang matatanda ng Jansong ay narinig sa loob ng 100 milya mula sa kinaroroonan ng Jansong. May isip na sa sandaling ito, ang tatlong kataas-taasang matatanda ng Jansong ay galit na sa isang kritikal na punto. Hihigit sa 700 mga disipulo ng Jansong ang napatay, at ang teleportation array ay nawasak. Ang relasyon sa pagitan ni Yehan at Jansong ay hindi lamang isang simpleng pagkaaway, kundi isang dagat ng dugo. Matanda, hindi kalayuan, sa kawalan sa lahat ng direksyon, ang mga disipulong Jansong na tumakas sa lahat ng direksyon ay dumating isa-isa sa pamumuno ni Leng Fan. Mayroong mahigit 1,000 mga disipulo sa tirahan ng Jansong, at ngayon ay mayroon lamang mahigit 400 katao. Tiningnan nila ang pamilyar ngunit medyo hindi pamilyar na digmaan, at nanginginig ang kanilang mga puso. Kahit na ang binata na parang Diyos ng pagpatay ay umalis, nag-iwan siya ng bangungot sa kanilang mga puso na hindi kailanman mapapawi. Ang pangalang Yehan ay maaaring maging isang anino sa kanilang mga puso. Sa malayong kalangitan, ang mga eksperto mula sa iba't ibang mga sekta ay palihim na tumawa nang marinig nila ang galit na tinig. Hehe, hindi lamang ang tatlong matandang iyon ay hindi nakakuha ng anumang pakinabang sa pamamagitan ng pagpapakamatay sa madilim na lungsod, ngunit pinayagan din nila si Yehan na hawakan ang kanilang lungga sa likod ng kanilang mga likuran. Ito ang unang pagkakataon sa Jansong na nagdusa sila ng ganoong kalaking pagkalugi. Si Dao Elder Qingshan ng Zhang ay bahagyang ngumiti. Hindi ito makakasama sa kanila kung ang Jansong ay magdusa ng ganoong pagkalugi. Sa kabaligtaran, mas malaki ang pagkalugi ng Jansong, mas mabuti para sa kanila.
Ang malakas na tao mula sa Hanging Mountain ay nagsabi, kung ang isang binata ay makapagparamdam sa Janzong ng ganoong presyo, kung gayon si Yehan ay maituturing na unang tao. Nang marinig ito, ang malakas na tao mula sa Heavenly King's Mansion ay nagsabi rin, gayunpaman, walang alinlangang mas lalong nagalit ang Janzong. Ang ganoong kalaking pagkalugi ay mas malubha kaysa sa pagkamatay ni Li Hanshan. Paano nila ito hahayaang mawala? Alam ni Yehan kung gaano kagalit ang tatlong kataas-taasang makapangyarihang tao ng Janzong kahit na hindi niya kailangang hulaan. Gayunpaman, dahil ang Janzong ay kailangang magbayad ng presyo, syempre kailangan niyang turuan sila ng isang kakila-kilabot na aral. Hindi siya isang malambot na peras, kinagat siya hindi siya lumaban kahit isang beses, sa kabaligtaran, sa sandaling gumanti si Yehan, ito ay magiging napakakatakot. Sa pagkakataong ito ay upang maghaiganti sa Janzong at upang turuan ang kalaban ng isang hindi malilimutang aral. Gayon din, ito ay dahil sa pagpigil. Matapos ang paghihiganti ng pagpatay ng Janzong sa pagkakataong ito, ang mga disipulo ng sekta ng iba pang mga puwersa na gustong harapin si Yehan ay hindi nang ahas na kumilos ng pabigla-bigla. Sa madaling salita, habang naghiganti si Yehan sa Janzong, gusto niya ring ipaalam sa mga tao ang tungkol sa kanyang madugong mga pamamaraan. Ang paghihiganti ni Yehan sa pagkakataong ito ay lubos na nagulat sa mga pangunahing puwersa sa sinaunang mga guho. Kahit na siya ay bata pa, ang mga pinuno ng mga pangunahing puwersa ay hindi nang ahas na maliitin siya. Ang kanyang posisyon sa mga puso ng mga pinuno ng mga pangunahing puwersa ay tumaas ng malaki ng hindi namamalayan. Sa mga nakababatang henerasyon ng Yao Guangyo, sa mga tuntunin ng prestihiyo, natatakot akong ang nangungunang tatlong mga binata sa listahan ng mga bayani ay hindi na maihahambing kay Yehan. Tungkol sa malaking pagkalugi ng tirahan ng Janzong sa sinaunang mga guho, ang tatlong kataas-taasang matatanda ay natural na hindi nang ahas na itago ito sa tatlong master ng Janzong. Ang sitwasyong ito ay maaaring mabilis na mag-ulat sa buong Yaoguang domain, kahit na gusto nilang itago ito. Janzong, ang maingay na tinig ay nakabalot sa kalangitan, at ang balita mula sa sinaunang mga guho ay nagdulot ng isang malaking alon sa mga disipulo sa itaas ng tatlong tuktok ng Janzong. Ang 700 mga disipulo ng Janzong ay pinatay, at ang teleportation array ay nawasak. Ang lahat ng ito ay dahil kay Yehan, na nang ahas na labanan ang libu-libong piling disipulo ng Janzong na may 3 tao lamang, at pumatay pa nga ng 700 mga disipulo ng Janzong. Anong klaseng eksena? Mahirap isipin para sa mga hindi nakaranas nito. Sa ngayon, sa loob ng Janzong, ang tinig ng pag-aalsa laban kay Yehan ay hindi gaanong malakas tulad ng dati, dahil ang mga disipulo ng Janzong na nakatalaga sa sinaunang mga guho ay mas malakas kaysa sa kanila. Sa loob ng wala pang kalahating taon, hindi ko inaasahan na si Yehan ay magiging napakalakas na pumatay siya ng mahigit 700 mga disipulo ng aming sekta ng espada. Ito ay isang grupo ng mga master sa kaharian ng pagmumuni-muni at konsentrasyon. Ang kanyang bilis ng paglaki ay nakakatakot. Sa Xiao Zhangfeng, sila Niyo, na nakilahok sa labanan ng 10 dinastiya ng magkasama, ay may damdaming sinabi. Sa tabi nila Niyo ay nagtipon ang mga taong tulad ni Lin Wuai, Zia Beish, Dong Wuxuan at iba pa, at lahat sila ay nasa Unity Realm pa rin ngayon. Hindi sumali sa sekta, ang kanyang lakas ay talagang iniwan ang mga nasa parehong panahon sa malayo sa likuran, kailangan kong sumunod. Si Lin Wu takot ay huminga rin ng damdamin, at pagkatapos ay tumingin siya kay Tian Zhangfeng at sinabi, ngayon na si Yehan ay gumagawa ng isang malaking kaguluhan sa sinaunang mga guho, paano siya haharapin ng tatlong master? Damboy, patayin ang 700 mga disipulo ng aking Janzong, sirain ang teleportation formation ng aking Janzong, at kapag nahuli ko siya, kailangan kong putulin ang kanyang laman pira-piraso. Ang mukha ng barbaro ay nagpakita ng isang kakila-kilabot na kulay ng kabaliwan na nagbalikwa sa buong bulwagan. Matigas na sabi ni Xiao Zhang, gamit ang isang malaking galit na iyon, ang pagpatay sa kanya ay masyadong mura, ngunit ang lahat na sumusunod sa kanya ay dapat mamatay. Paglalabas ng wanted warrant, sino ang makakapatay kay Yehan sa Yao Guangyo? Ang aking Janzong ay handang maglabas ng 1 bilyong spirit stones upang mahuli si Yehan ng buhay, 10 bilyong spirit stones. Ang mukha ni Tianzong ay puno rin ng kabaliwan, ang mga ginawa ni Yehan ay lubos na nagtulak sa kanila sa punto ng kabaliwan. Janzong, kasunod ng desisyon na ginawa ng tatlong headmaster, sa lalong madaling panahon, ang balita ng warrant ng pag-aresto ay kumalat sa buong sekta, pagpatay kay Yehan gamit ang 1 bilyong spirit stones, at pagkuha kay Yehan ng 10 bilyong spirit stones ng buhay,
isang napakalaking tukso, hindi gaanong sa modernong lipunan, may nagbabayad ng 1 bilyon upang patayin ang isang tao, at gumagastos ng 10 bilyon upang mahuli ang isang tao ng buhay. Kabanata 1604. Ang buong Janzong ay nagulat sa utos na ito sa pag-aresto. Kahit na ang Janzong ay isang super sekta na naipasa sa loob ng libu-libong taon at may malakas na pundasyon, ang 1 bilyong Spirit Stones at 10 bilyong Spirit Stones ay hindi maliit na halaga. Matapang na tao, maiisip na sa sandaling kumalat ang warrant of arrest ng Janzong sa Yaoguang domain, tiyak na magugulat ang mundo. Pagkatapos, ito ay isa pang mahirap na hamon para kay Yehan. Ang lahat ng ito, hindi inaasahan ni Yehan na ang Janzong ay magbabayad ng napakataas na presyo upang harapin siya. Siyempre, sa pagkakataong ito ay pinatay ni Yehan ang 700 mga disipulo ng Janzong at sinira ang teleportation array na itinatag ng Janzong sa sinaunang mga guho, na lubos na nagalit sa 3 higanti ng Janzong. Qin Wu daw, hindi ka isang masamang disipulo. Pinili mo ang 700 mga disipulo ng sekta ng espada at sinira ang teleportation formation ng sekta ng espada. Natatakot akong ang mga ulo ng 3 matandang iyon ng sekta ng langit ay sesubog ang kanilang mga ulo sa pagkakataong ito. Sa Yaogu, sa isang tahimik na looban, isang matandang lalaki na nakasuot ng puting roba, mga 60 o 70 taong gulang, na may puting buhok, ay sumulyap kay Qin Wu daw at sinabing maluwag habang umiinom ng tsaa. Nang marinig ito, si Qin Wu daw ay bahagyang ngumiti, ang kanyang maitim na mga mata ay kumislap ng isang ningning, at sinabi, ayaw kong maging ganoon siyang magarbo, mas magarbo siya, mas mapanganib siya, na tila sa likod ng tanawin, may mga nakatagong intensyon na pumatay. Hindi ko alam kung anong uri ng paraan ang gagamitin ng Janzong upang harapin siya. Kalokohan, iniisip mo bang gusto ng lahat na magtago sa isang lugar at tamasahin ang privacy tulad ng iyong matandang lalaki? Gustong-gusto ko talaga ang batang ito. Bata pa siya at pabigla-bigla. Hindi siya natatakot sa langit at lupa. Wala siyang mga bawal. Mayroon siyang kilos ng aking Yao Fentian noong bata pa siya. Ang matandang lalaki na may puting buhok ay nagsabi ng may pagpapahalaga. Ang iyong kilos, sa tingin ko ay dinurog na ng 3 matatanda ni Zuyo. Sabi ni Qin Wu daw na may pagtawa. Nang marinig ito, ang mga kalamnan sa mukha ni Yao Fentian ay kumunat, mukhang hindi natural. Nang makita ito, palihim na tumawa si Qin Wu daw, at sinabi, matandang lalaki, sa tingin ko ang batang iyon ay nasa Medicine Valley pagkaraan ng ilang sandali, kaya hindi ka dapat maging kuripot. Nang marinig ito, ang matandang mukha ng matandang lalaki na may puting buhok ay may isang bahid ng sakit, matandang lalaki, iyon ang kayamanan na ipinasa ng mga sunod-sunod na may-ari ng Medicine Valley, sigurado ka bang ang batang iyon ay makakakuha ng isang bagay mula rito? Subukan natin. Ikaw, isang matandang kapwa, ay wala nang ibang gagawin. Maaari ko lang ilagay ang aking pag-asa sa Vine of Life. Huminga ng malalim si Qin Wu daw, ang sirang braso ni Yehan ay wala man lang gamot na susunugin ang langit paraan, maaari lamang siyang sumugal. Ang tanging magandang bagay sa aking Medicine Valley ay napalampas mo, matandang lalaki. Bulong ni Yao Fentian, at sinabi, kung gusto mong muling mabuhay na may sirang braso, mas mahirap kaysa sa pagkasira ng dantian ng babaeng iyon. Pagalingin ang dantian ng babaeng iyon, ngunit ikaw na mahalagang estudyante, patawarin mo ako sa aking kawalan ng kakayahan, maaari kong ipahiram sa iyo ang puno ng buhay, ngunit kung magtatagumpay ka o hindi ay nakasalalay sa kapalaran ng batang iyon. Hehe, naniniwala akong ang Diyos ay nasa kanyang panig sa huli. Hindi siya isang ordinaryong tao. Sabi ni Qin Wu daw na may ngiti at nakapikit na mga mata. Nang marinig ito, tiningnan ni Yao Fentian si Qin Wu daw, at bamulong, may itinatago ka ba sa akin, matandang lalaki? Nang marinig ito, ngumiti si Qin Wu daw nang hindi nagsasalita, at mahirap makita kung ano ang iniisip niya mula sa mga madilim na matang iyon. Sa lupa, ang araw ay maliwanag na nagniningning, ang mga ulap ay libu-libong milya ang layo, at sa itaas ng kalangitan, ang 3 figure ay mabilis na gumagalaw na parang malakas na hangin, at ang 3 taong ito ay natural na ang 3 kay Yehan na gumawa ng isang malaking kaguluhan sa sinaunang mga guho ng tirahan ng sekta ng espada. Sa sandaling ito, sina Yehan at ang iba pa ay nasa daan pa rin patungo sa Medicine Valley, at mayroon pang mahabang paraan patungo sa Medicine Valley. Sa bilis ni Yehan, aabutin ng hindi bababa sa 10 araw. At ang warrant of arrest na inilabas ng Janzong ay unti-unting naipasa. May isip na para sa mayamang gantimpala ng Spirit Stone ng Janzong, tiyak na may sasugal at sesalakay kay Yehan. Pagkatapos ng lahat, walang kakulangan ng kawalan ng pag-asa sa mundong ito, lamang.
8 araw ang lumipas, sina Yehan at ang iba pa ay nalaman ng warrant of arrest na inilabas ng Jansong para sa buong Yaoguang domain. Ang balitang ito ay ipinadala ni Haring Helian mula sa madilim na lungsod. 1 bilyong spiritual stones, 10 bilyong spiritual stones, isang malaking bagay, kapatid na Ye, sa pagkakataong ito ang sekta ng espada ay sulit sa pera. Sabi ni Helian Waki na may mukha na puno ng gulat, ngunit isang napakalaking gantimpala, maiisip din ni Helian Waki, tiyak na maraming tao ang matutokso, at ang kalagayan ni Yehan ay magiging napakamapanganib pa rin. Nang marinig ito, si Yehan ay malamig na ngumiti, at sinabi, talagang minamaliit ko ang tapang ng 3 matandang iyon ng Jansong, at hindi sila nag-atubiling magbayad ng napakataas na presyo. Gusto nilang gamitin ang mga practitioner ng buong Yaoguang realm upang harapin ito. Ako, ang trick na ito ay talagang gumagana. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Ren Zhongshan, na nakasimangot. Ang mga sundalo ay hamarang sa iyo, ang tubig ay sumasakop sa iyo ng lupa. Sabi ni Yehan na may nakakatakot na ningning sa kanyang mga mata, gaano kalayo ang lugar na ito mula sa Medicine City. Dapat ay makapasok tayo sa Medicine City sa loob ng 3 o 4 na araw. Pagkatapos makapasok sa Medicine City, maaari tayong agad na pumasok sa Medicine Valley. Sabi ni Helian Waki. Sabi ni Yehan, okay, bilasan natin. Kapag nakarating tayo sa Yaocheng, kahit na may gustong sumugal laban sa akin, natatakot akong hindi nila ito ipapakita. Iyon ang sphere of influence ng Yaogo. 3 araw ang lumipas, sina Yehan at ang iba pa ay nakarating sa kinakailangang lugar upang pumunta sa Medicine Valley, Medicine City. Medicine City, isa sa 3 sikat na lungsod sa Yaoguang Domain, ay kasing sikat ng Wu City at Tianming City, at napakamaunlad. Dito, mayroong walang katapusang daloy ng mga practitioner mula sa buong mundo. Siyempre, ang mga tableta ay ang pinakasikat sa Medicine City, karamihan sa mga tao mula sa lahat ng mga sekta sa Yaoguang Domain ay pupunta sa lungsod ng gamot upang bumili ng elixir, at ang mga elixir na ginagamit nila para sa paglilinang ay karaniwang nagmumula rito. Siyempre, ang mga tableta na ibinebenta sa Medicine City ay lahat mula sa Medicine Valley, at may mga table tasks ng lahat ng uri. Ang mga table tasks sa buong Medicine City ay monopolyo ng Medicine Valley, at mayroon ding Alchemist Assessment Competition sa Medicine City. Well, ang mga alchemist ng bawat antas ay karaniwang maaaring maging makatwiran lamang pagkatapos makapasa sa pagsusulit dito at mabigyan ng iba't ibang antas ng mga pharmacist robe. Ayon sa awtoridad, ito ay parang certificate ng doktor sa modernong lipunan. Sa itaas ng kalangitan, ang 3 kay Yehan ay tumingin sa malawak na lungsod. Sa lungsod, ang mga sinaunang mataas na gusali ay matayog na nakatayo, at ang hindi mabilang na mga cultivator ay naglalakad dito. Mula sa sulyap na iyon, ang isa-isa ay mga figure ng tao na parang mga langgam. Sa hangin, mayroon pa ring mahinang amoy ng gamot na lumalabas. Kabanata 1605. Nandito na tayo. Ito ang unang pagkakataon para sa 3 sa kanila, sina Yehan at Yaocheng, na pumunta rito. Agad na, ang 3 sa kanila ay bumaba mula sa kalangitan, dumaan sa pintuan ng lungsod, at pumasok sa lungsod ng gamot. Sa lungsod ng gamot, ang mga alchemist ay halos nasa lahat ng dako. Makikita na dito, ang karamihan sa mga tindahan ay nagtitinda ng mga tableta at iba't ibang mga gamot. Siyempre, mayroon ding iba't ibang mga recipe ng alchemy na ibinebenta dito, at ang lugar na ito ay parang isang paraiso para sa mga alchemist. Pagkatapos makapasok sa Medicine City, hindi agad pumasok si Yehan sa Medicine Valley. Para sa kanya, mayroon pa siyang sariling mga gagawin sa Medicine City. Anuman, pagkatapos umalis sa Medicine City, ito ay ang Medicine Valley, at hindi ito pinag-aalala ni Yehan. 1 araw o 2. Kapatid na Helian, maghanap muna tayo ng restaurant para manatili sa Medicine City. Walang madali ang pumunta sa Medicine Valley. Tumanggaw si Helian ng walang katiyakan. Anuman, iyon ay inayos ni Yehan mismo, at sila ay sama-sama lamang. Pagkatapos, ang 3 sa kanila ay nakakita ng isang restaurant at nagbukas ng 3 silid upang pansamantalang manatili. Pagkatapos ng maikling pahinga, ang 3 sa kanila ay sabay-sabay na lumabas. Maglakad-lakad sa mga masikip na kalye ng Medicine City. Kapatid na Ye, dahil napunta na tayo sa Medicine City, bakit hindi tayo pumunta sa Pharmacist Guild para maglakad-lakad? Sa pagkakaalam ko, ikaw ay isang 2-star alchemist. Kung makapasa ka sa pagsusulit ng isang 2-star alchemist at makuha ang Pharmacist's Robe, kung gayon maaari kang ituring na isang-isa siyang lehitimong alchemist. Tumingin si Helian Waki kay Yehan at sinabi,
Narinig na ito ni Yehan mula kina Daotong at iba pa sa Pharmacist Guild, at makikilala lamang siya bilang isang tunay na alchemist kung makapasa siya sa pagsusulit sa assessment competition ng Pharmacist Guild. Nag-isip si Yehan ng ilang sandali at sinabi, maaari kayong pumunta at tumingin. Narinig ko na ang Pharmacist Guild sa Medicine City ay inorganisa ng Medicine Valley. Ito ay napaka-autoritatibo. Gusto ko lang makita kung ano ang magiging hitsura ng assessment competition. Matapos magdesisyon, ang tatlo sa kanila ay nagtanong tungkol sa lokasyon ng Pharmacist Guild at umalis. Ang posisyon ng Pharmacist Association sa Medicine City ay halos hindi mapag-aalinlanganan ng sinuman. Matatagpuan ito sa gitna ng Medicine City. Ang tatlo sa kanila ay dumating sa pasukan ng Pharmacist Guild. Dito, ang mga alchemist na nakasuot ng pharmacist's robe ay patuloy na pumapasok at lumalabas. Ang mga alchemist na ito ay karaniwang nagmumula sa Medicine Valley. Sa kanilang mga roba, natagpuan ni Yehan na mayroong iba't ibang 5-star pattern, ang ilan ay may isang bituin lamang na nakaberda sa pharmacist's robe, ang ilan ay may 2 bituin na nakaberda, at ang ilan ay may 3 bituin na nakaberda. Ang pharmacist's robe ay isang simbolo ng pagkakakilanlan at ranggo ng alchemist. Ang isa na may nakabordang isang bituin ay kumakatawan sa isang 1-star alchemist, ang isa na may nakabordang 2 bituin ay kumakatawan sa isang 2-star alchemist, at ang isa na may nakabordang 3 bituin ay kumakatawan sa isang 3-star alchemist. Siyempre, kung gusto mong makakuha ng iba't ibang pagkakakilanlan ng pharmacist's robe ay makukuha lamang pagkatapos makapasa sa iba't ibang antas ng pagsusulit. Ipinaliwanag ni Helian Waki sa tabi ni Yehan. Tumango si Yehan, at agad, ang tatlo sa kanila ay pumasok sa Pharmacist's Guild. May mga 1-star alchemist hanggang 3-star alchemist. Sa oras na ito, pagkatapos pumasok ni Yehan at iba pa sa Pharmacist's Guild, mayroong isang 2-star alchemist ang lumapit sa tatlo sa kanila at may ngiting sinabi, "Tatlo, paano ko kayo matutulungan? Gusto naming lumahok sa Alchemist Assessment Competition, kailan kami magsisimula?" Tanong ni Helian kay Waki. Nang marinig ito, ang 2-star alchemist ay may ngiting sinabi, hindi ito isang pagkakataon na napunta kayo rito. Kung ito ay sa mga araw ng linggo, agad naming aayusin ng aming Pharmacist Guild, ngunit sa pagkakataong ito ang assessment competition ay gaganapin sa aming sariling Medicine Valley, at ang oras ay sa lalong madaling panahon. Bukas. Medicine Valley. Nagulat ang tatlo. Ang 2-star alchemist ay may ngiting sinabi. Tama iyon, hindi lamang ang mga pharmacist's robe ang ibibigay sa kompetisyong ito, ngunit ang unang alchemist ng bawat antas ay magkakaroon ng pagkakataon na maging disipulo ng mga matatanda ng sekta. Siyempre, ang edad ay hindi dapat lumampas sa 30, 4 lamang ang mga alchemist sa ibaba ng ranggo ay nakikilahok, at maraming mga casual na alchemist na sa lungsod ng gamot na pumunta sa Medicine Valley, kung ang tatlo sa kanila ay pupunta, mayroon pa ring oras. Lumalabas na ang mga matatanda ng Medicine Valley ay gustong mag-recruit ng mga disipulo. Tumingin si Helian Waki kay Yehan at may ngiting sinabi, "Kapatid na Ye, mukhang nasa daan na tayo." Walang madali. Ngumiti si Yehan, at pagkatapos ay umalis ang tatlo sa kanila sa Pharmacist Guild. Hindi gaanong interesado si Yehan sa assessment competition. Ang huling misyon upang mahanap si Yeching ay inilabas sa Watcheng, at ang oras ay halos 4 na. Dahil sinabi ni Chenielo na ang sagot ay magagamit sa loob ng 3 buwan, dapat ay may balita na ngayon. Pagkatapos umalis sa Pharmacist Guild, sina Yehan at ang tatlo ay pumunta sa Cheni Tower. Ang kapangyarihan ng Chenielo ay kumakalat sa buong lahi ng tao, ito ay napakalaki at napaka-misteryoso, walang hindi nila mahahanap sa lahi ng tao. Sa Yaguang Domain, ang Chenielo ay may 3 sanga, ang isa ay nasa Watcheng, at ang isa pa ay nasa Yaocheng. Lungsod, at isa pa sa Tianming City, ang 3 sikat na lungsod na ito ay may mga sanga ng Chenielo. Sa harap ng Cheni Tower, huminga ng malalim si Yehan, at dinala sina Helian Waki at Ren Zhongshan dito, at pagkatapos ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang ang lumapit sa kanila na may ngiti. "Binata Ye, maligayang pagdating sa Chenielo." Ngumiti ang lalaking nasa katanghaliang gulang kay Yehan, halatang nakikilala si Yehan. Isang napakalakas na henyo, ang mga tao sa Chenielo ay natural na maaalala siya. Tumango si Yehan, at sinabi, "Ang gawain ay inilabas sa Cheni Building 3 buwan na ang nakalilipas, kaya narito ako upang magtanong ngayon." Pagkatapos ng lahat, ibinigay ni Yehan ang isang kahoy na card sa kabilang partido. Ang kahoy na card na ito ay nakuha ni Yehan sa Cheni Building sa Watcheng. Magagamit ni Yehan ang kahoy na card na ito upang magtanong tungkol sa kanyang sarili sa anumang kuta ng Cheni Building na i-post na mga gawain.
Nang makita ito, tumango ang lalaking nasa katanghaliang gulang at sinabi, "Binata Ye, sumunod ka sa akin. Pakisuyong maghintay ng sandali, kayong dalawa." Pagkatapos, sinundan ni Yehan ang lalaking nasa katanghaliang gulang sa itaas, at sina Hel Ian Waki at Ren Zhongshan ay may taong mag-aliw sa kanila. Hindi nagtagal, sa pamumuno ng lalaking nasa katanghaliang gulang, si Yehan ay dumating sa ikalawang palapag. Ang layout dito ay kapareho ng unang pumasok si Yehan sa Cheney Building. Maraming pribadong upuan sa ikalawang palapag, at ang mga pribadong upuan ay natatakpan ng mga kurtina. Pagkatapos bumangon, si Yehan ay dumating sa isang pribadong upuan, binuksan ang kurtina at pumasok. Mayroon ding isang matandang lalaki na nakaupo nang nakatapak sa loob. Nang makita si Yehan na papalapit, ngumiti ang matandang lalaki at sinabi, "Mas mainam na maging sikat kaysa maging sikat, G. Ye, mangyaring umupo." Kabanata 1606. "Senior, magalang po kayo." Umupo si Yehan at nagtanong, "Alam dapat ng senior kung bakit ako narito. Hindi ko alam kung nakita ko na ba ang taong hinahanap ko." Nang marinig ito, bahagyang ngumiti ang matandang lalaki, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang mga manggas, at isang larawan ay agad na lumitaw sa isang salamin sa tabi ni Yehan na hindi makakita ng figure ng tao. Sa larawan ay isang babae na nakasuot ng banal na puting kasuotan, isang gintong hairpin ang nakatusok sa ulo ng babae, 3,000 hibla ng buhok ang sumasayaw sa hangin, at ang kanyang mahinahong mukha ay nagparamdam sa isa ng pagnanais na yakapin siya sa kanyang mga bisig at alagaan siya. At siya, sino pa nga ba kung hindi si Ye Ching? Nang makita ang pamilyar na mukha na ito, si Yehan ay labis na nasasabik, puno ng mga plano. Nagising si Yehan sa labas ng lungsod ng disyerto, pagkatapos ay pumasok sa imperial na lungsod ng Great Chu Dynasty, pagkatapos ay sa madilim na lungsod, at pagkatapos ay dito, mayroon na pagkaraan ng mahigit 8 buwan, sa wakas ay nakita na niya ulit si Ye Ching. "Senior, nasaan siya?" Hindi mapigilan ni Yehan ang kilig sa kanyang puso, at nagtanong. "Yaochi Palace." Ang matandang lalaki ay nagsabi ng 3 salita na may ngiti. "Yaochi Palace." Nagulat ang mukha ni Yehan. Ito ay isang pag-iral na kilala sa Southern God Territory. Ito ay lubos na makapangyarihan at may napakahabang mana. Halimbawa, ang mana ng 1,000 taon ng Jansong ay hindi nabanggit sa harap ng Yaochi Palace. Ye Ching, nasa napakalaking kapangyarihan ng Yaochi Palace. Ito ay nagparamdam kay Yehan na labis na nagulat. Ang isang kapangyarihan tulad ng Yaochi Palace ay parang isang bundok na permanenteng nakatayo sa Southern God Territory, kaya maraming mga puwersa ang makakatingin lamang sa kanila. Gayunpaman, dahil alam niya na si Ye Ching ay nasa Yaochi Palace, si Yehan ay syempre ay pupunta sa Yaochi Palace upang tumingin. Matapos makarating sa mundong ito, si Yehan ay palaging nag-iisip tungkol sa paghahanap kay Ye Ching. Alam kong nasaan si Ye Ching, si Yehan ay may pagnanais na pumunta sa Yaochi Palace upang makipagkita sa kanya. Yaochi Palace. Tumingin si Yehan sa kalangitan at huminga ng malalim, "Ate, hintayin mo ako, hahanapin kita." Yao Guangyu? Hindi pa rin maalis ni Yehan, kahit papaano sa ngayon, alam kong nasaan si Ye Ching. Ang bato sa puso ni Yehan ay sa wakas ay bumagsak. Ang mundong ito ay napakamapanganib. Bago mo mahanap ang kinaroroonan ni Ye Ching, natatakot talaga si Yehan na may mangyayaring masama sa kanya. Ngayon alam na niya na si Ye Ching ay buhay pa rin, at sinusuportahan ng malaking punong ito sa isang makapangyarihang puwersa tulad ng Yaochi Palace. Si Yehan ay nakahinga ng maluwag. Bukod dito, ang Yaochi Palace at Yaoguang Realm ay napakalayo. Gamit ang kasalukuyang lakas ni Yehan, kung pumunta siya sa Yaochi Palace, maaari siyang sipin palabas bago makita si Ye Ching. Hindi maiiwasan na magkikita ulit sila, ngunit ito ay isang bagay lamang ng oras. Pagkatapos umalis sa Cheney Tower, ang pag-aalala na hindi kailanman binitawan ni Yehan ay sa wakas ay natupad. Sa sandaling lumaki ang mga tao ng Tianlong at ang Jansong ay hindi nang ahas na kumilos ng pabigla-bigla, maaari siyang umalis upang makita si Ye Ching ng may kumpiyansa. Pagkatapos, bumili si Yehan ng ilang mga gamot na kailangan para sa pagpino ng alchemy mula sa ilang mga parmasya. May mga gamot ng lahat ng uri, at karamihan sa mga ito ay third-grade pills, at mayroong daan-daang uri ng mga gamot para sa pagpino ng third-grade pills. Sa mga nakaraang panahon, si Yehan ay hindi nagsikap sa alchemy. Gusto talagang makita ni Yehan kung maaari niyang pinuhin ang third-grade elixir ngayon. Pagkatapos bumalik sa restaurant, sinabi ni Yehan kay Hel Ian Waki na gusto niyang umatras, pagkatapos ay kinahanda daw ang kanyang sarili sa silid, pumasok sa mundo ng Xuanman, at nagsimulang gumawa ng alchemy.
Sa pagkakataong ito ay bumili si Yehan ng maraming gamot mula sa first grade elixir hanggang sa fifth grade elixir. Sa mundo ng Tawista, inilabas ni Yehan ang Vermilion Bird Holy Fire at nagsimulang pinuhin ang second grade pill. Kahit na sinabi ni Yehan na walang problema sa pagpino ng second grade pill, ngunit kung gusto niyang salakayin ang third grade pill, hindi niya magagawa ito sa second grade pill. Ang mga aspeto ay dapat na maunlad sa kanilang rurok. Kalahating oras ang lumipas, madali na pinuhin ni Yehan ang isang second grade pill, at ang rate ng tagumpay ay umabot sa 16 na table task. Ang posibilidad ng ganitong uri ng tableta ay 79% na. Pagkatapos, nagpatuloy si Yehan sa pagpino ng second grade pill. Ang mga elixir ay nagpatuloy at pagkatapos ng 5 araw nito, ang rate ng tagumpay ng second grade elixir ni Yehan ay umabot sa 100%. 18 elixir ang ginawa ng maraming beses ng sunod-sunod at walang aksidente sa proseso. Phew! Maaari na tayong magsimulang salakayin ang third grade elixir. Pagkatapos, kinuha ni Yehan ang mga gamot para sa pagpino ng third grade pill, inilagay ito sa pill furnace, at nagsimulang maging likido sa ilalim ng napakataas na temperatura ng banal na apoy ng Suzaku. Ang third grade pill na pinuhin ni Yehan ngayon ang pangalan ng gamot ay Yuanshen pill, na magagamit lamang ng mga practitioner sa estado ng konsentrasyon. Ang Yuanshen pill ay hindi mahirap pinuhin sa mga third grade pills. Habang ang ilang mga gamot ay nagiging likido isa-isa, sa ilalim ng kontrol ng mental power ni Yehan, ang mga impurities sa mga gamot na ito ay unti-unting tinanggal, na nagpapahintulot sa kanila na sumipsip ng mga katangian ng bawat isa, at pagkatapos ay ang ilang mga gamot ay unti-unting nagsama-sama, na nagiging dan. Sa wakas, 1 oras ang lumipas, mayroong isang malambot na tunog mula sa pill furnace, at isang amoy ng gamot ang inilabas. Gamit ang isang galaw ng kamay ni Yehan, 10 table tasks ang lumipad palabas ng pill furnace, na nahuhulog sa palad ni Yehan. Mukhang hindi isang malaking problema ang pagpino ng third grade elixir gamit ang aking kasalukuyang lakas. Hanggat ang alchemy rate ay nadagdagan, maaari itong maging matatag sa kahariang ito. Naisip ni Yehan sa kanyang sarili, at pagkatapos ay nagpatuloy si Yehan sa pagpino ang third grade elixir. Ang refining rate ni Yehan ng third grade elixir ay maituturing na dumaan lamang, maliban kung ang rate ng tagumpay ng ganitong uri ng elixir ay patuloy na tataas, ang kanyang kakayahang pinuhin ang third grade elixir ay maituturing na matatag. Sa mundo ng Xuanman, si Yehan ay gumugol ng mahigit 1 buwan dito. Sa buwang ito, bukod sa pagtigil upang mabawi ang kanyang mental power, si Yehan ay patuloy na pinuhin ang third grade elixir. Ang proseso ng alchemy ay kumukonsumo ng maraming mental power ng cultivator. Hindi tumigil si Yehan hanggang sa maubos niya ang lahat ng sangkap ng third grade elixir. Gayunpaman, pagkatapos ng mahigit 1 buwan na pagpino ng third grade elixir, ang rate ng tagumpay ni Yehan sa pagpino ng third grade elixir ay umabot sa 80%, na lubos na hindi maihahambing sa isang average na 3-star alchemist. Hanggat bibigyan si Yehan ng kaunting oras, siya ay lubos na maaari mong subukan ang nakakagulat na 4th grade elixir. Ang kasalukuyang Yehan ay kwalipikado na upang maging isang 3-star alchemist, at siya ay isang napakahusay na 3-star alchemist. Matapos ang alchemy, pumunta si Yehan upang makita ang sitwasyon ng paglilinang ni Daotong at iba pa. Kalahating buwan na ang lumipas mula nang pumasok si Daotong at iba pa sa mundo ng Taoisto upang magsanay. Kalahating buwan sa labas, sa mundo ng Taoista, si Daotong ito ay higit sa 4 na taon na, at ang kasalukuyang lakas ni Daotong at Xiao Yuangang ay lubos na iniwan si Yehan, mula sa gitnang yugto ng Tungyo hanggang sa huling yugto ng concentration, isang buong pagpapabuti umabot sa 5 kaharian. May isip na kapag lumabas si Daotong at iba pa sa susunod na pagkakataon, dapat na sila ay nasa kaharian na ng isang maliit na karangalan. Siyempre, hindi gaanong madaling makapasok sa isang maliit na karangalan. Ang talento at pangunawa ay kailangan sa lahat ng aspeto. Ang isang cultivator ay maaaring hindi makapasok sa minor status sa isang buhay. Bukod dito, bukod kina Daotong at Xiao Yuangang na mabilis na umunlad, ang mahigit 200 Heavenly Dragon Masters na nagsanay sa mundo ng Xuanman ay gumawa rin ng malaking pag-unlad, at ang lahat ng grupong ito ng mga tao ay nasa estado ng konsentrasyon. Kabanata 1607. Labis na nasiyahan si Yehan dito, mas mabilis na lumaki ang mga tao ng Tianlong, mapapagan ang presyon sa kanya. Nang lumabas si Yehan sa mundo ng Taoista, umaga na. Matapos magayos at magbihis, ang tatlo kay Yehan ay umalis sa Medicine City at nagtungo sa Medicine Valley.
Pagkatapos umalis sa lungsod ng Gamot, mayroong isang malawak na lupain, 20 kilometro lamang ang layo mula sa lungsod ng Gamot ay isang malaking kanyon. Ang lapad ng kanyon ay 10,000 metro at ang lalim ay 100 metro. Pagtingin sa kanyon mula sa kalangitan, ito ay lubhang kahanga-hanga. Sa kanyon na ito, mayroong hindi mabilang na mga bulaklak at halaman, lahat ng uri ng mga ibon ay lumalangoy sa kanyon, hindi natatakot sa anumang mga estranghero. Sa daan ni Nayehan at iba pa patungo sa Medicine Valley, maraming mga monghe ang nagmamadali rin patungo sa Medicine Valley. Ngayon, naglunsad ang Medicine Valley ng isang assessment competition, at maraming tao ang gustong maghintay at makita. Ito ang Medicine Valley. Ang tatlo kay Yehan ay lumapag sa harap ng malaking kanyon. Ang kanyon na ito, na may lapad na 10,000 metro, ay parang Milky Way. Ito ay lubhang kahanga-hanga. Sa kanyon na ito, maraming mga bulaklak, halaman, at lahat ng uri ng mga ibon. Maglakbay sa mga ito, makikita mo rin ang mga anino ng ilang mga insekto dito, ang buong larawan ay napakaganda. Sabi ni Helian Waki, sinasabing ang kanyon na ito ay ang bakas na naiwan pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang Immortal Realm powerhouses. Kahit na mukhang nasira na ito, ang isa sa mga Immortal Realm powerhouses ay inilibing dito. Ang kanyang dugo at ang lakas ng kanyang buhay ay nagpalusog sa lupang ito, na nagdulot ng paglaki ng mga gamot dito, at pagkatapos ay may kapangyarihan ng Medicine Valley dito. Nang marinig ito, medyo nagulat si Yehan. Ang kanyon na ito na may lapad na 10,000 metro at lalim na 100 metro, na ang haba ay hindi alam, ay ang mga bakas na naiwan pagkatapos ng labanan sa pagitan ng dalawang Immortal Realm powerhouses. Ang ganitong uri ng nakakatakot na eksena ng labanan, na nagpapahirap kay Yehan na isipin ito. Gayunpaman, pagkatapos dumaan sa siyam na paghihirap at maabot ang kaharian ng immortalidad, sila ay halos maituturing na immortal. Napakahirap na patayin ng isang malakas na tao. Ang kanilang dugo at laman ay lampas na sa saklaw ng mga mortal. Masasabing ang buong katawan ay puno ng mga kayamanan. Sa mga sinaunang guho, dahil maraming makapangyarihang tao ang inilibing sa sinaunang mga guho na mayroon ng mga mayayamang mapagkukunan ngayon. Habang pumapasok ang tatlo sa Medicine Valley, makakakita rin sila ng ilang mga disipulo ng Medicine Valley na nagtitipon ng mga gamot. Sa mga ito, karamihan sa kanila ay mga babaeng disipulo. Lahat sila ay nakasuot ng pharmacist's robe, at ang bawat isa sa kanila ay napakaganda. Ang Yinging at Yanya na nagtitipon ng mga gamot sa mga bulaklak at halaman ay naging isang natatanging tanawin sa Medicine Valley. Hehe, bukod sa Ice Palace sa buong Yaoguang region, ang mga babaeng disipulo ng Medicine Valley ang pinaka-nakakaakit. Bahagyang ngumiti si Helian Waki, at ang kanyang tingin ay dumaan sa mga babaeng disipulo ng Medicine Valley na nagtitipon ng mga gamot paminsan-minsan. Para bang hinahangaan ang kanilang kagandahan. Ang grupo ng mga babae sa Ice Palace ay masyadong malamig, ang mga disipulo ng Medicine Valley ay dapat na mas mahinahon. Sabi rin ni Ren Zhongshan. Nang marinig ito, ngumiti si Yehan at sinabi, bakit hindi kayo dalawa manatili rito sa pagkakataong ito, at maghanap ng ilang babaeng disipulo mula sa Medicine Valley upang samahan kayo. Parehong tumawa sina Helian Waki at Ren Zhongshan nang marinig nila ito. Ngumiti si Helian Waki at sinabi, Yehan, huwag mong sabihin sa akin na ang mga disipulong Yaogo na ito ay hindi interesado sa iyo. Sasabihin ko sa iyo, sa siyam na pangunahing puwersa sa Yaoguang region, walang disipulo ng anumang sekta na ayaw magkaroon ng babaeng disipulo ng Yaogo. Hindi lamang maganda at mahinahon ang mga babaeng ito, ngunit maaari rin silang magpino ng elixir. Kung pipili ako ng kapareha, tiyak na pupunta ako sa Medicine Valley upang maghanap ng babaeng gusto ko. Tunog napakaganda. Mahinang tumawa si Yehan. Matapos maglakad sa kanyon sa loob ng isang oras, sina Yehan at iba pa ay nakakita ng mas maraming mga disipulong Yaogo, at karamihan sa kanila ay mga babaeng disipulo. Ang mga lalaking disipulo ay umabot lamang sa isang katlo. Ngayon, ang Medicine Valley ay nagsasagawa ng isang assessment competition, kaya ang buong Medicine Valley ay bukas sa labas ng mundo, at ang ibang mga practitioner ay hindi pinipigilan na pumasok sa Medicine Valley. Siyempre, kahit na ganoon, walang nang ahas na gumawa ng gulo sa Medicine Valley. Sa lalong madaling panahon, ang mga anino ng mga gusali ay lumitaw sa paningin ni Yehan. Sa sandaling ito, sa harap ni Yehan at iba pa, ang mga retro na gusali ay itinayo laban sa mga bundok sa magkabilang panig ng kanyon, na mukhang lubhang matarik at mapanganib. Maraming mga gusali ang itinayo sa tuktok ng bundok, ngunit ang isang natatanging grupo ng gusali ay nagbibigay sa mga tao ng isang lasa na parang isang paraiso.
Sa gitna ng mga kanyan sa magkabilang panig, mayroong 100 na umaabot. Sa sandaling ito, may mga grupo ng mga disipulong Yaugo na pumapasok at lumalabas. Matapos pumasok sina Yehan at iba pa dito, nagtungo sila ng diretso sa daan. Kalahating oras ang lumipas, sina Yehan at iba pa ay dumating sa isang parisukat kung saan maraming mga practitioner na nagmula sa Medicine City patungo sa Medicine Valley ang nagtipon dito, at maraming mga disipulo mula sa Medicine Valley ang nagtipon din sa parisukat na ito. Pagkatapos dumating sina Yehan at iba pa rito, tumingin sila sa parisukat, at nakita na ang parisukat ay nahati sa 3 lugar, na nahati sa 1-star alchemists, 2-star alchemists, at 3-star alchemists. Sa paligid, maraming mga casual na alchemist ang tumingin sa 3 lugar na iyon at sabik na subukan. Kung maaari silang magtagumpay sa assessment competition, magkakaroon sila ng pagkakataon na maging disipulo ng Elder Yaugo. Ilang tao ang makakalaban sa toksong ito. Ang assessment competition ay dapat na magsisimula na. Narinig ko na may 3 matatanda sa Medicine Valley na tatanggap ng mga disipulo ng magkasama. Kung magiging disipulo mo sila, mayroon kang maliwanag na kinabukasan. Nakakaawa na 3 tao lamang ang tinatanggap na nangangahulugang ang mga pinakamakapangyarihang tao lamang sa mga 1-star alchemists, 2-star alchemists, at 3-star alchemists ang maaaring paboran ng mga matatanda ng Medicine Valley, at sa pagkakataong ito, maaaring may daan-daang tao sa atin. Ang pakikilahok sa assessment ay isang malaking presyon. Sa oras na ito, sa gitna ng mga bulungan sa paligid, isang matandang lalaki na nakasuot ng pharmacist's robe ay bumaba mula sa kalangitan at tumayo sa parisukat, na tumitingin sa mga casual na cultivator na dumating sa Medicine Valley na may mga nguming mata. Ang dakilang matanda ay narito. Nang makita ito, ang mga nakapalibot na disipulong Yaugo ay tumingin lahat sa matandang lalaki na lumapag sa gitna ng parisukat, at ang mga cultivator ng casual na kampo ng paglilinang ay nanunood din sa matandang lalaking ito. Ang kabilang partido ay ang dakilang matanda ng Yaugo, isang kataas-taasang alchemist. Tiningnan ni Yehan ang matandang lalaki, at biglang natagpuan na ang pharmacist's robe na suot ng matandang lalaki ay may nakabordang 7 bituin, na nangangahulugang ang kabilang partido ay isang 7-star alchemist, na lubhang nakakatakot. At sa oras na ito, pagkatapos lumitaw ang matandang lalaki, 3 puting figure ay muling lumitaw sa ere ng parisukat, at ang 7 bituin ay nakaberde rin sa kanilang mga pharmacist's robe, sila rin ay 7-star alchemists. Ang 3 ito ay ang 3 babae ay nasa kanilang 30, lahat sila ay napakaganda, at maayos ang kanilang pag-aalaga, lalo na ang kaakit-akit na figure at magandang mukha ng isa sa kanila, na nagparamdam sa maraming tao sa paligid na manghang-mangha. Manghang-mangha. Sa ere, ang 3 magagandang babae ay tumitingin din sa mga casual na alchemist sa parisukat, at ang lahat na nahuli ng kanilang mga mata ay nakaramdam ng pagbilis ng tibok ng puso. Ito ang 3 matatanda, sina Zhou Feng, Zuyo, at Han Xing. Maraming tao ang nagtaas ng kanilang mga ulo at tinitigan ang 3 middle-aged na magagandang babae sa ere, dahil sa pagkakataong ito, sila ang mga gustong mag-recruit ng mga disipulo. Kabanata 1608. Sok-sok. Ang 3 matatanda ng Yaugo na sina Zhou Feng, Zuyo, at Han Xing ay hindi talaga simple. Narinig ko na ang kanilang mga pangalan noon pa man, at ang kanilang edad ay maaaring daan-daang taon na, ngunit mukhang mga 30 lamang sila. Mukhang ganoon na ang edad nila. Sabi ni Helia na may paghanga. Babae, paano mo hindi mamahalin ang iyong hitsura? Mahinang tumawa si Yehan. Sa oras na ito, nakita ko ang Elder Yaugo na lumapag sa gitna ng parisukat at nagsabi, lahat ay nakarinig na tungkol sa assessment ngayon, ngunit ang mga wala pang 30 taong gulang at ang mga panghuling nanalo sa bawat antas ay magkakaroon ng pagkakataon na maging mga disipulo ng Elder Yaugo, walang limitasyon sa kota para sa kompetisyon, at kung maaari kang magtagumpay sa assessment ay nakasalalay sa iyong kapalaran at lakas. Matapos sabihin ito ng dakilang matanda ng Medicine Valley, sa isang iglap, ang mga mukha ng lahat ng mga casual na alchemist na dumating sa Medicine Valley ay sabik na subukan, at tiningnan nila ang 3 pangunahing lugar na nahati sa parisukat. Isang malakas na hininga ang inilabas din nila. Naramdaman ng mga mata na puno ng sigla sa paligid niya, si Yehan ay naging interesado rin, at tumingin sa unahan. Hindi ko talaga alam kung sino ang maaaring lumitaw sa grupong ito ng mga casual na cultivator. Bakit pinili ng 3 matatanda na mag-recruit ng mga disipulo mula sa labas? Sa aming Medicine Valley, napakaraming henyo na mas makapangyarihan kaysa sa mga taong ito. Well, hindi isang araw o dalawa na nag-aaway ang 3 matatanda at ang Valley Master.
Simula nang si senior brother Nan Shaoli ay naging disipulo ng Valley Master, ang tatlong matatanda ay nagpahayag ng kanilang mga salita at tiyak na maglilinang ng mga disipulo na mas mahusay kaysa kay senior brother Nan Shaoli. Gaano kadali ang pagsasanay ng isang alchemist na mas mahusay kaysa kay senior brother Nan Shaoli? Tama iyon, si Lu Tianyang ay marahil ang tanging henyo sa alchemy na makakatayo balikat sa balikat kay senior brother Nan Shaoli sa buong Yaoguang region. Ang talento ng taong ito sa alchemy ay napakataas din. Narinig ko na si senior brother Nan Shaoli ay sumasalakay sa 4-star alchemist sa pagmumuni-muni. Kung magtagumpay siya, si senior brother Nan Shaoli ang magiging pangalawang nangungunang henyo na magiging 4-star alchemist sa concentration realm pagkatapos ni Guzo. Sa oras na iyon, si Lu Tianyang ay naroon ulit. Ano ang mangyayari? Sa oras na ito, habang ang mga disipulo ng Medicine Valley ay nagbubulungan, ang dakilang matanda ng Medicine Valley ay iwinagayway ang kanyang robo at nagsabi, nagsisimula na ang assessment. Ang mga kalahok ay mangyaring pumasok sa kanilang mga lugar. Ang oras ng kompetisyon ay 1 oras. Nang marinig ito, sa isang iglap, ang isa-isa ay mabilis na lumipad patungo sa unahan, at ang tunog ng pagdaan sa hangin ay nagbalikwas sa kawalan. Ang mga figurang ito ay kinabibilangan ng 1-star alchemist hanggang 3-star alchemist na may malakas na lakas may mga mahina. Susubukan ko rin ito. May sinabi si Yehan kina Helian Waki at Ren Zhongshan at pagkatapos ay sumunod sa mga figurang iyon at lumapag sa 3-star alchemist area. 3-star alchemist, si Yehan ba ay umunlad na sa antas na ito? Nang makita kung saan lumapag si Yehan, sina Helian Waki at Ren Zhongshan ay natigilan sandali. Ayon sa dalawa sa kanila, si Yehan ay nasa antas pa rin ng isang 2-star alchemist, at ang isang 3-star alchemist ay karaniwang may maihahambing na lakas. Wala pa silang nakikitang 3-star alchemist sa Tong Yujing. Gayunpaman, habang ang isa-isa ay mga figure ng kalahok na lumapag sa loob ng 3 pangunahing lugar, sa lalong madaling panahon, ang mga peel furnace ay lumitaw sa harap ng bawat kalahok, ang mga apoy ay kumikislap, at sa isang iglap, ang temperatura ng nakapalibot na mundo ay biglang tumaas. Bumangon na ginagawang ang bahaging ito ng langit at lupa na parang isang pagan. Sa ilalim ng mapanuring mga mata sa paligid, ang bawat kalahok ay nagsisimulang pinuhin ang elixir. Halos 100 tao ang nakilahok sa kompetisyon, at ang mga makulay na apoy ay naging isang nakakaakit na tanawin. Kinuha ni Yehan ang alchemy furnace. Dahil nagpino siya ng isang 3rd grade elixir, syempre hindi basta-basta pipili si Yehan ng isang karaniwang elixir. Sa pagtatapos ng kompetisyon, kung gusto niyang hatulan ang unang lugar, tiyak na batay ito sa rate ng tagumpay ng elixir at lahat ng elixir. Ang kahirapan sa pagpino ng elixir ay tinutukoy ng kahirapan. Pagkatapos, pumili si Yehan ng isang 3rd grade elixir na tinatawag na Earth Spirit Pill. Sa mga 3rd grade elixir, ang Earth Spirit Pill ay napakahirap pinuhin dahil ang elixir na ito ay nangangailangan ng kabuoang 8 gamot. Napakahirap, bumili si Yehan ng ilang mga table tasks bago pumunta sa Medicine Valley ngayon, at mayroon silang mga gamot na kailangan para sa Earth Spirit Pill. Nagkamali ka ba ng lugar? Sa oras na ito, isang binata sa tabi ni Yehan ang tumingin sa kanya at mahinahong sinabi. Nang marinig ito, tiningnan siya ni Yehan at sinabi, sa tingin ko ang posisyong ito ay napakaangkop sa akin. Ha! Hindi ka nahihiyang magsalita. Umirap ang binata, kahit na hindi niya pinansin si Yehan. Ang lakas ng mga 3-star alchemist sa lugar na ito ay nasa concentration realm lahat, ngunit si Yehan lamang ang nakapasa sa nether realm. Tulad ng alam nating lahat, mas mababa ang lakas, mas mahina ang mental power. Sa pangkalahatan, ang spiritual power lamang ng estado ng konsentrasyon ang makakapagkontrol sa pagpino ng 3rd grade pills. Mahirap pinuhin ang 3rd grade pills gamit ang lakas ng tungyo, ngunit ang mental power ni Yehan ay tulad ng kanyang lakas ng pakikipaglaban, na hindi maaaring hatulan ng kaharian. Agad, ang banal na apoy ng Suzaku ay sumabog mula sa palad ni Yehan, at ang nakakagulat na temperatura ay kumalat, na nagulat sa binata na minamaliit si Yehan kanina. Ang temperatura ng apoy na kinokontrol ni Yehan ay mas malakas kaysa sa temperatura ng apoy na kinokontrol niya, beses, ang temperatura ay kumalat, na nagdulot ng paglitaw ng pawis sa noo ng binata sa isang iglap. Anong uri ng apoy ito? Nagulat ang binata, at hindi mapigil ang lumayo kay Yehan. Hindi lamang siya, kundi pati na rin ang lahat ng mga kalahok sa loob ng 10 metro sa paligid ni Yehan ay lumayo kay Yehan sa sandaling ito. Hindi nila kayang tiisin ang ganitong uri ng temperatura, at sa lalong madaling panahon, walang sinuman sa loob ng 10 metro sa paligid ni Yehan, na nagpapahintulot sa kanya na sumikop ng isang malaking lugar sa kanyang sarili.
Ang eksena na ito ay nakakuha rin ng atensyon ng maraming tao. Ang apoy na kinokontrol ng taong ito ay hindi mahina, at kahit na ang ibang mga alchemist ay hindi ito kayang tiisin. Mukhang ang apoy na ito ay pambihira. Hoy, ang lalaking ito ay nasa Netherworld pa rin. Maaari kayang gusto niyang pinuhin ang third grade pills gamit ang lakas ng Netherworld. Hindi ba ito malamang? Totoo na nasa Netherworld pa rin siya, ngunit ang lalaking may sirang braso ay tila si Yehan. Ano? Si Yehan, maaari kayang si Yehan na pinuri bilang ang number 1 genius sa listahan ng mga bayani ni Chen Yellow. Kabanata 1609. Napansin lang ako ngayon. Ito talaga ang masasamang bituin na ito. Narinig ko na mahigit 10 araw na ang nakalilipas, pinangunahan niya ang 2 tao upang labanan ang libu-libong mga disipulo ng sekta ng espada sa sinaunang mga guho, sinira ang teleportation array ng sekta ng espada, at pumatay ng mahigit 700 katao. Pumunta, nakakatakot. Hindi lang iyon, ngayon ay naglabas na ang Jansong ng warrant para sa buong Yaoguang region upang patayin si Yehan gamit ang 1 bilyong spiritual stones at mahuli si Yehan ng 10 bilyong spiritual stones ng buhay. Ang ganitong uri ng tukso ay simpleng hindi mapipigilan. Nang marinig ang tinig mula sa langit at lupa, ang mga mata ng mga disipulong Yaogo ay unti-unting nahulog kay Yehan. Kung gusto mong sabihin kung sino ang pinakasikat sa Yaoguang region sa panahong ito, iyon ay walang alinlangang kay Yehan. Kung siya nga ito, bakit ang masasamang bituin na ito na pumatay ng mahigit 700 mga disipulo ng Jansong ay pumunta sa aming Medicine Valley? Huwag kalimutan, si Qin Wu daw ay nasa aming Medicine Valley, at si Qin Wu daw ang kanyang guro, ngunit, hindi ko inaasahan na ang lalaking ito ay isang alchemist, at gusto niyang pinuhin ang isang third grade pill gamit ang lakas ng Tong Yujing. Sa sandaling ito, si Yehan ay napansin din ng mga tingin ng 4 na matatanda ng Medicine Valley, at isang pagkagulat ang sumulyap sa mga mata ng mga unang matatanda, tila hindi nila inaasahan na si Yehan ay makikilahok sa Alchemist Assessment Competition na ginanap nila sa Medicine Valley. Siya ang estudyante ng lalaking iyon na si Qin Wu daw, si Yehan na nasa limelight kamakailan. Sa kawalan, isang kakaibang tingin ang sumulyap sa magagandang mata ng 3 matatanda, sina Zhou Feng, Zhu Yu, at Han Xing, at ang mga sulok ng bibig ni Elder Han Xing ay kumunot. Ang batang ito ay hindi dapat gumawa ng mga bagay na hindi sigurado, tingnan na lang natin kung magtatagumpay ba siya sa huli. Sa parisukat, ang lahat ng mga kalahok sa 3 pangunahing lugar ay nagko-concentrate pa rin sa pagpino ng kanilang sariling mga elixir. Ang oras ng kompetisyon ay 1 oras, at ang limitasyon ng oras na ito ay hindi masyadong marami o masyadong kaunti para sa mga alchemist. Sa sandaling ito, natunaw na ni Yehan ang lahat ng 5 sangkap ng gamot sa likido, at ang 5 sangkap ng gamot ay nagpalabas ng isang malakas na mabangong gamot sa alchemy furnace, at agad, ibinato rin ni Yehan ang 6 na sangkap ng gamot sa alchemy furnace, isang kabuoang 8 halamang gamot ang kailangan upang pinuhin ang Earth Spirit Pill. Ang ganitong uri ng elixir ay napakahirap pinuhin sa mga third-grade elixir dahil ang huling proseso ng pagtunaw ng elixir ay kumukonsumo ng maraming mental energy. Ang ordinaryong third-grade elixir ay maaaring pagsamasamahin sa isang elixir gamit ang 3 o 4 na halamang gamot, ngunit ang gamot na ito ay naiiba. Sa sandaling ito, habang ang pagkakakilanlan ni Yehan ay nahayag, ang mga mata ng maraming tao ay unti-unting naaakit sa kanya. Ang number 1 genius sa listahan ng mga bayani ay mas sikat na ngayon sa buong Yaoguang area. Lahat sila ay gustong makita si Yehan matapos lumahok sa assessment competition na ito, maaari mo bang sa wakas ay pinuhin ang isang third grade elixir? Ang batang ito ay may talagang malaking puso. Ang kanyang pinuhin ay hindi isang ordinaryong third grade elixir. Kahit na hindi siya magtagumpay sa huli, ang kanyang potensyal ay medyo maganda na. Tumingin si Elder Han Xing sa posisyon ni Yehan at may ngiting sinabi, 2 nakatatandang kapatid na babae, ang natitirang mga disipulo ay nasa inyo na pumili, paano kung iwanan ito sa akin, nakatatandang kapatid na babae. Nakababatang kapatid na babae, ang disipulo na gusto mong piliin ay dapat na isang 1-star alchemist, bakit mo ako pinagtuunan ng pansin? Mahinang umirap si Elder Zhou Feng. Kahit na hindi pa pinuhin ni Yehan ang third-grade elixir, gayunpaman, gamit ang kanilang paningin, paano nila hindi makikita ang potensyal ng kabilang partido. Kung papayagan silang magsanay ng kaunti, maaaring magkaroon sila ng pagkakataon na tumayo balikat sa balikat kay Nan Shaoli sa hinaharap. Nakatatandang kapatid na babae, hindi ako sumasang-ayon sa pahayag na ito. Sa tingin ko ang 3 nanalo ay dapat silang tumayo at pumili kung sino ang sasambahin bilang kanilang guro. Sabi rin ni Elder Zuyo. Hehe,
Ang mga salita ni Senior Sister Zuyo ay may katuturan. Matagumpay na ngumiti si Elder Hanshing. Kahit na ang tatlo sa kanila ay daan-daang taong gulang na, wala sa mga kaakit-akit na batang babaeng ito ang maihahambing sa kanila, at sa mga ito, si Hanshing ang kagandahan ng matanda ay ang pinakanatitirang, ang matabang figure na iyon, mukha na parang bulaklak na isinasara ang buwan, ay halos bumuo ng isang nakamamatay na tukso para sa sinumang lalaki. Nang marinig ito, ang dalawang matatanda na sina Zufeng at Zuyo ay sabay na umirap. Kapatid na Leng, tingnan mo nang mabilis, iyon si kapatid na Ye, nandito siya, at nakilahok din siya sa Medicine Valley Alchemist Assessment Competition. Sa oras na ito, sa paligid ng karamihan, ang dalawang tao na lubos na kakilala ni Yehan ay dumating, at hinailan ni Mo Feiwo si Leng Xingmo papunta sa parisukat, at nakita niya si Yehan na namukod tangi sa karamihan sa mga kalahok sa isang sulyap. Ang pangunahing dahilan ay ang posisyon ni Yehan ay masyadong halata, at siya ay naging sentro ngayon. Siya nga si Junior Brother Ye. Ang mga mata ni Leng Xingmo ay lumiwanag, kailan naging alchemist si Junior Brother Ye. Hihi, si Kuya Ye ang pinakamahusay. Ang mga mata ni Mo Feiwo na puno ng sorpresa ay kumislap ng paghanga. Mula sa kanyang pananaw, walang hindi magagawa ni Yehan. Nakikita ulit si Yehan ngayon, kung hindi isa sa alang-alang na si Yehan ay nakikilahok pa rin sa assessment competition, handa na siyang sumugod. Si Junior Brother Ye ay umunlad na sa ganoong antas. Sabi ni Leng Xingmo na may kaunting pagkagulat. Nasa gitna pa rin siya ng He Realm, at si Yehan, na orihinal na mas mababa sa kanya, ay malayo. Iniwan siya sa likuran. Kapatid na Leng, si kapatid na Ye ay isang henyo, syempre hindi mo siya maihahambing. Sabi ni Mo Feiwo na hindi nasisiyahan. Nang marinig ito, ang mukha ni Leng Xingmo ay dumilim, ang babaeng ito ay dapat mag-iwan sa kanya ng kaunting mukha, siya ay nakatatandang kapatid ni Yehan. Sa sandaling ito, natunaw na ni Yehan ang ikawalong sangkap ng halamang gamot, at isang ulap ng likido ang nagpalabas ng isang malakas na mabangong gamot sa alchemy furnace. Agad, huminga ng malalim si Yehan at nagsimulang hayaang makipag-ugnayan ang likido sa alchemy furnace sa bawat isa. Sumipsip ng mga katangian at pagsamahin ang mga ito sa mga table task. At sa oras na ito, maraming mga kalahok sa tatlong pangunahing lugar ang nagsimulang magtenden sa mga table task. Mahigit 40 minuto na ang lumipas sa isang oras, at ang buong kompetisyon ay malapit ng matapos. Sa oras na ito, ang isa-isa ay mga table task na lumipad palabas ng mga pill furnace sa harap ng mga kalahok. Ang mga tabletang ito ay lahat ng third-grade pills, at ang malakas na bango ng gamot ay agad na napuno ang nakapalibot na hangin, gitna. Sa sandaling ito, ang mga alchemist sa tatlong pangunahing lugar ay halos tumigil na, iilan lamang ang hindi na kumpleto ang huling hakbang. Sa 3-star alchemist area, maraming mga kalahok na natapos na ang nagtuon ng kanilang mga mata kay Yehan. Ang kalaban, na nasa Netherworld, ay gustong pinuhin ang isang third-grade elixir. Lahat sila ay gustong makita kung ano ang magiging wakas ni Yehan, resulta. Kung si Yehan ay isang ordinaryong cultivator ng Netherworld lamang, ang mga taong ito ay hindi magiging interesado. Gayunpaman, ang kabilang partido ay ang number 1 genius sa listahan ng mga bayani. Gamit ang kanyang reputasyon, walang nang ahas na maliitin siya. Magtatagumpay ba ang lalaking ito? Ngayon ay tinutunaw niya ang tableta, huwag sumabog ang tableta mamaya. Mas mainam na mabaygo ang lalaking ito, kung hindi, sa mga 3-star alchemist contestants, siya ay matatag na uupo sa number 1 throne, at wala sa atin ang magkakaroon ng pagkakataon. Kabanata 1610. Sa sandaling ito, sa ilalim ng kontrol ng mental power ni Yehan, ang likido sa pill furnace ay unti-unting nagsasama at unti-unting nagiging tableta. Sa ilalim ng mapanuring mga mata sa paligid, pagkaraan ng mga 10 minuto, narinig lamang ang tunog na nagmumula sa pill furnace. Mayroong isang malambot na tunog, at pagkatapos, ang mga table task ay lumipad palabas ng pill furnace isa-isa, at nahulog sa palad ni Yehan isa-isa, isang kabuoang 18 Earth Spirit Pills. Tapos na. Ang mga mukha ng mga nakakita sa eksena na ito ay nagulat, at isang apoy na liwanag ang sumulyap sa mga mata ng 4 na matatanda ng Medicine Valley. Gamit ang lakas ng Tang Yujing, pinuhin nila ang 3rd-grade elixir, at ito ay ang nangungunang 3rd-grade elixir. Alam na nila kung ano ang ibig sabihin nito. Tapos na, ang lalaking ito ay talagang nagpino ng isang 3rd-grade elixir. Wala kaming pag-asa na maging mga disipulo ng Elder Yaogo. Ang bawat isa sa 3-star alchemist area ay may hitsura ng pagkadismaya sa kanilang mga mukha.
Ang pagpino ng isang third grade elixir sa loob ng isang oras, anuman ang antas ng elixir, ay tiyak na walang makakapigil sa kanya. Bukod pa rito, ang elixir na pinuhin ni Yehan ay ang nangunguna sa 3 grade elixir, at ang rate ng tagumpay hanggang 10%. Magaling, ang ganitong uri ng talento ay hindi mas mababa sa batang iyon na si Nan Shaoli. Dalawang nakatatandang kapatid na babae, ako, si Han Xing, ang magdedesisyon sa disipulong ito, kulay. Nakababatang kapatid na babae, hindi ikaw ang magdedesisyon. Mahinang umirap si Elder Zhou Feng, nakita siyang lumabas at tumingin kay Yehan at sinabi, "Bata, gusto mo bang maging guro ko?" Bilang nakatatandang kapatid na babae, sa tingin ko dapat mong hayaan akong pumunta. Lumapit din si Elder Zuyo at sinabi, "Yehan, ang iyong guro na si Qin Wu daw at ako ay pinakamatalik na kaibigan, bakit hindi mo ako isipin?" Hehe. Dalawang nakatatandang kapatid na babae, ako ang bunso, sa tingin ko dapat ninyo akong hayaang pumunta. Tumingin si Elder Hanshing kay Yehan, ngumiti ng kaakit-akit, at sinabi, "Maliit na lalaki, mas maganda ako kaysa sa dalawang pangit na iyon." Nang marinig ito, ang mga sulok ng mga bibig ng lahat ng mga taong naruroon ay kumunat, at tiningnan nila ang tatlong matatanda. Ang kompetisyon ay hindi pa tapos, at ang tatlong matatanda ay nagsimula ng makipagkompetensya para sa mga disipulo. Bukod dito, mukhang naubos na rin ang mga beauty tricks. Habang ang mga salita ng tatlong matatanda ay sunod-sunod na lumabas sa ere, ang lahat ng mga naruroon ay nagulat. Ngayon na ang laro ay hindi pa opisyal na natapos, ang tatlong matatandang ito ay nagkikipagkompetensya na para sa mga disipulo, at ang bagay ay si Yehan pa rin. Ang mga sulok ng bibig ni Elder Yaogo ay kumunot, ang kanyang mukha ay puno ng mga itim na linya. Ang tatlo sa ere ay ang kanyang mga nakababatang kapatid na babae, halos kapareho sila ng edad sa kanya, at ngayon ay labis silang mahilig sa isang binata, at ginamit pa nila ang mga beauty tricks. Ang mga disipulo ng Medicine Valley ay nakangiti rin sa sandaling ito, ngunit naunawaan na nila ang estilo ng tatlong matatandang ito, ngunit ngayon ay ginagamit nila ang mga beauty tricks sa harap ng napakaraming tao upang manalo ng isang disipulo, at hindi maganda ang pagkalat ng salita. Walang hiya. Sa sandaling ito, ang dalawang matatanda, sina Zhou Feng at Zuyo, ay malamig na umirap kay Elder Hanshing. Ang aking kasiyahan. Walang pakialam na sinabi ni Elder Hanshing, ang mga kaakit-akit na matang iyon ay nakatitig pa rin kay Yehan, hindi siya susuko sa isang natitirang disipulo. Ang lalaking ito ay napakaswerte na kahit na ang mga matatanda ng tatlong magagandang babaeng ito ay nagustuhan siya. Maasim na sabi ni Hilian Waki na nagparamdam kay Ren Zhongshan na sumang-ayon, ngunit si Yehan ay makakausap sa kanya. Labis silang nagulat sa lakas ni Yujing sa pagpino ng third grade elixir. Kapatid na Leng, sa tingin mo sino sa tatlo ang sasambahin ni kapatid na Ye bilang kanyang guro? Usis ang tanong ni Mo Feiwo. Nang marinig ito, isang ngiti ang lumitaw sa malamig na mukha sa mga mata ni Leng Xing, at sinabi, "Ang batang ito ay napakaswerte, ngunit sa pagkakaalam ko, ang tatlong magagandang matatanda sa Yaogo ay hindi gaanong madaling pukawin, kaya pinili ko ang isa sa kanila, tiyak na makasasakit sa dalawa pa." Sa sandaling ito, nadama ang mga nakakaakit na mata ni Elder Hanshing sa kanya, si Yehan ay may hindi natural na ekspresyon sa kanyang mukha. Kahit na ang babaeng ito ay mukhang bata, maaaring kwalipikado siyang maging lola ni Yehan, palaging nakakaramdam ng kakaiba na tinanggal ng isang babae sa antas na ito. Tatlong nakababatang kapatid na babae, hindi pa ba tapos ang kompetisyon? Maging ligtas at huwag mag-alala. Sa oras na ito, sinira ni Elder Yaogo ang kahihiyan gamit ang isang pangungusap, na nagdulot kina Zhou Feng at sa tatlong iba pang matatanda na mahina na umirap. Sa assessment ngayon, sa katunayan, kung aling kalahok ang pinakamahusay ay maaaring malaman ng hindi naghihintay hanggang sa pagtatapos ng kompetisyon. Nang marinig ito, si Yehan ay nakahinga ng maluwag, ang pagtitig sa tatlong matang iyon sa ere ay nagdulot sa kanya ng maraming presyon. Sa ngayon, malapit na ang isang oras, at sa loob ng tatlong pangunahing lugar ng kompetisyon, iilan lamang ang nagpipino pa rin ng elixir. Muli niyang kinaway si Mo Feiwo, ang babaeng ito ay ganoon pa rin tulad ng dati, masayahin at masigla, nakatayo sa tabi niya na may malamig na mukha na parang bituin. Nang makita ito, ngumiti si Yehan at tumango sa kanila. Gayunpaman, sa pagkagulat ni Yehan, si Mo Feiwo ay nakabawi na ng kanyang lakas sa sandaling ito, at umabot na sa punto ng pagkakaisa, na nangangahulugang ang dantiyan ni Mo Feiwo ay nakabawi na. Ang pagtuklas na ito ay nagpasaya kay Yehan. Dahil ang dantiyan ni Mo Feiwo ay maaaring maibalik, gayon din ang nawasak na dantiyan ni Ji Jiukan, ngunit anong paraan ang ginamit ng Yaogo upang maibalik ang dantiyan ni Mo Feiwo?
Hindi ko alam, ngunit hanggat may paraan, hahanapin ito ni Yehan mula sa Yaogo kahit gaano pa siya magbayad. Phew! Hindi katakataka na ang guro ay pumunta sa Medicine Valley, ang mga taong ito ay hindi talaga dapat maliitin. Huminga ng malalim si Yehan, wala siyang damdamin para sa Medicine Valley, at bigla siyang nagkaroon ng magandang impresyon dito. Oras na. Sa oras na ito, ang tinig ng dakilang matanda ng Medicine Valley ay muling umalangaw-ngaw, inihayag ang pagtatapos ng kompetisyon. Sa oras na ito, ang mga kalahok sa tatlong pangunahing rehiyon ay nagpakita ng kanilang sariling mga pinong table task, at ang ilan sa mga tabletang ito ay may iba't ibang dami, ang ilan ay may iba't ibang rango. Ang dakilang matanda ay sumulyap sa lugar ng isang one-star alchemist, at pagkatapos ay nakita niyang nahulog ang kanyang tingin sa isang binata na nasa 20 taong gulang. Ikaw, lumabas ka. Nang marinig ito, ang binata ay agad na nagpakita ng isang hitsura ng kagalakan at tumayo. Nang makita ito, ang lahat ng mga nakapalibot na mata ay tinitigan siya ng may paninibugho o inggit. Pagkatapos, sa two-star alchemist area, isang batang babae ang napili. Napili sila dahil ang alchemy na kanilang pinuhin ay nangunguna sa lahat ng aspeto. Tungkol dito, bilang mga alchemist na naroroon, makikita na walang sino man ang hindi nasisiyahan. Sa oras na ito, ang mga mata ng Elder Yaogo ay patuloy na nahulog kay Yehan, at malinaw kung sino ang panghuling nanalo sa 3-star alchemist area.